Magandang araw sa lahat, ako si Alma. Nasa 19 anyos ako ng panahon na ito. Kakagraduate ko lang ng college sa kursong medtech. Sa panahong ito ay naisipan ko muna tumulong sa aking magulang sa pagtitinda ng karne at gulay sa palengke. Hindi naman siguro masama ang magpahinga muna ng isang buwan bago maghahanap ng trabaho, di ba? Natutuwa din naman ang aking ina dahil may nakakasama ito sa palengke pag umaalis ang tatay para kumuha ng baboy sa ibang bayan. Minsan kasi ay inaabot ito ng 2 araw bago makabalik. Sa tuwing umaalis ang aking ama ay palaging sinasama nito si Boyet. Si Boyet ay isa sa mga tauhan nila mama at papa sa palengke. Mapagkakatiwalaan ito pagdating sa trabaho, all around magtrabaho si Boyet. Natutuwa ang aking magulang sa kanya dahil bukod sa masipag ay makwela din ito at mahilig magpatawa. Kaya dahil sa kanya ay marami naging suke ang aking ina. Pero may ugali ito na hindi ko nagugustuhan. Ito ay ang pagiging siga nito sa palengke. Ilang beses na rin ito napapaaway. Hindi ko naman maiwasang maasar minsan sa tuwing nasa palengke ako ay nakakarinig ako na tinutukso nila si Boyet sa akin. Naririnig ko sa ibang tindahan na, "Boyet, andyan pala ang palalabs mo ha?" At minsan naman ay diretso mismo sa akin sinasabi ng ibang mga suki namin na, "Alma, sagutin mo na kasi si Boyet para matauhan. Ikaw lang hinihintay niyan." Kapag nakakarinig ako ng ganito, ay hindi ko maiwasan mapikon. Pero hindi ko ito pinapahalata at ngumingiti lamang sa kanila. Pero sa kaloob-looban ko ay talagang gusto ko itong sabunutan. Isang gabi, nagsabi sa akin ang inay na ako muna ang magtao sa palengke kinabukasan. Dahil hindi raw maganda ang kanyang pakiramdam, parang lalagnatin daw siya. At ang aking ama ay nasa pagbiyahe pa at baka sa gabi pa ang balik o hindi naman kaya ay kinabukasan pa ng umaga. Okay lang naman sa akin dahil may mga kasama naman ako sa pagbantay. Ando naman si Lucia ang isang tindera namin at si Boyet. Uupo lang naman ako at tatanggap ng bayad at magbibigay ng sukli. Sila na ang bahala sa pagtitinda. Dumating ang kinabukasan, gumising ako ng mga bandang 4:00 ng umaga. Agaran naman ako naghahanda para makapunta na ng palengke. Pagkalipas ng ilang minuto, ay dumating si Boyet. Gamit nito ang tricycle namin na kinakargahan ng gulay. May karga na rin itong mga stock ng chichirya at gulay. Kanina pa pala ito at nakadaan na sa bodega. Ang bodega ay nasa likod lang ng bahay namin. Maliit lang ito. Dito kasi binababa ng mga ahente ang mga order ni Mama para stock. Binati naman ako ni Boyet na, "Napaganda mo sa umaga, madam?" Agad naman ako sumagot na kunwari. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinabi. Umulit naman ito ng, "Sabi ko magandang umaga, boss." Sumagot naman ako ng, "Boss ka dyan! Pangit!" Tumawa naman ito at pinaandar na ng tricycle. Habang tumatakbo ang tricycle ay nakatanaw lang ako sa paligid. Ang biglang napansin ko ang damit ni Boyet na nililipad-lipad ito ng hangin sa bandang tiyan at nahahawi ito pataas. Doon nakikita ko ang magandang hugis ng katawan nito. Sa unang pagkakataon ay parang umiiba ang paningin ko sa lalaking ito. Inaamin ko, sa tagal kong nakikita si Boyet sa palengke, ay parang ngayon ko lang siya nakita ng ganito. Parang may hindi tama, parang mali at hindi ko maipaliwanag. Bigla naman akong bumalik sa ulirat nang biglang pumrino ito dahil may asong biglang tumawid sa kalsada. Narinig ko na nagsabi si Boyet ng, "Pambihirang aso to, makakadisgrasya pa eh. Pag nadisgrasya kami ng palalabs ko, lagot ang may-ari mo sa akin." Nang marinig ko ito ay napakunot-no ako at tumingin sa kanya, sabay sabi ng, "Anong pinagsasabi mo dyan? Umayos ka. Palalabs mo mukha mo." Sumagot naman ito ng, "Wala." At diretso na itong pina. Andar ang tricycle. Dumating kami sa palengke at agaran nag-ayos ng paninda. Medyo maaga pa ito
at may kadiliman pa. Habang nag-aayos ako ng paninda sa loob, ay naghahakot naman si Boyet ng mga dala namin galing sa bodega. Nang matapos ito sa pagbaba ng mga karga, ay agad itong tumulong sa akin sa pag-aayos ng paninda. Habang abala kami sa pag-aayos, ay nagsimula ito nagkwento. Nakipagkwentuhan naman ako sa kanya. At doon ay nagsimula na ito magkwento ng mga nakakatawa. At habang nag-ayos ay panay ang aming tawanan. Hindi na malayan na dumating na pala si Lucia at nasa labas na ito at naayos ng gulay. Paglabas namin ay agad ko naman itong nakita at binati ng magandang umaga ate. Ate ang tawag ko kay Lucia dahil mas matanda ito sa akin ng 6 na taon. At kami ni Boyet ay halos magkasing edad lang. Pagbati ko kay Lucia ay sumagot din ito ng magandang umaga. Pero seryoso ang mukha nito na tila may iniisip. Pinabayaan ko na lang ito at umupo na ako sa lamesa ni Mama sa loob ng tindahan. Doon ay nagbilang ako ng pera na ilalagay sa kaha para magsilbing panukle. Maya't maya ay lumapit sa akin si Boyet at binigyan ako ng kape. Napatingin naman ako sa kanya at nagtaka. Sabay tanong ko pa na, anong nangyari sa'yo? May pakape ka pang nalalaman ngayon ha? Sabay ngumiti ako at nagpasalamat sa kanya. Ngumiti naman ito at lumabas na sa gulayan para magbantay. Wala pa masyadong namimili pag ganitong oras. Bumalik na ang atensyon ko sa pagbibilang ng barya. Nagpatuloy ang araw na nakasanayan namin sa palengke. Dumating ang tanghali, oras ng tanghalian. Lumapit sa akin si Boyet. Nagtanong ito kung ano ang gusto kong ulam at titingin siya sa karenderiya. Agad ko naman tinawag si Lucia at tinanong kung anong gusto niyang ulam. Sumagot naman ito na may baon daw siya, kaya wag na daw siyang intindihin. Binigyan ko na lang ng pambili si Boyet at sinabihan na, ikaw na bahalang pumili, basta yung masarap. Sumagot naman ito na, masarap? Parang ako? Lumaki naman ang mata ko nang marinig ito at sinabi sa kanya na, umayos ka, para kang timang, na may kunting ngiti. Sabay sabi nang lumakad ka na nga. Gutom lang yan. Agad naman ito tumawa at pumunta na sa karenderiya. Nakangiti naman akong bumalik sa aking ginagawa nang bigla akong napalingon kay Lucia. Doon ay nakita kong nakatitig ito sa akin. Nakatitig ito ng kakaiba at parang may ibig sabihin. Napakunot-noo ako at nagtanong ng, bakit ate? May problema ba? Umiling naman ito at nagsabi ng, wala. May tinitingnan lang ako sa likuran mo. Agad naman ako napalingon sa likod. Ngunit wala namang kakaiba maliban sa mga nakadisplay na sabon panligo. Pinabayaan ko na lang ito at bumalik sa aking ginagawa. Pagkalipas ng ilang minuto, ay bumalik na itong si Boyet na may dalang pagkain. Agad naman niyang inabot sa akin ang pagkain ko at inabutan ako ng plato. Napatingin naman ako sa kanya at nagpasalamat. Ngumiti naman ito at nagbiro ng, basta ikaw boss. Napasimangot naman ako na may kasabay ng ngiti nung marinig ito. Alam kung mahilig ito magbiro. Nagsimula na kaming kumain, katabi ko si Lucia sa mesa. Dito na rin kami kumakain sa parang maliit na counter kung saan tumatanggap ng bayad. Si Boyet naman ay nakikita kong kumakain na rin ito sa labas. Dun mismo sa nakaupo sa tabi ng gulayan. Nakahubad ito at nakakamay habang kumakain. Habang kumakain kami ni Lucia, ay hindi ko maiwasang mapatingin kay Boyet. Tila bang may kakaiba sa kanya ngayong araw. Tinitingnan ko siya mula ulo hanggang paa habang kumakain. Nakatalikod ito sa amin, kaya alam kong hindi niya ako napapansin na nakatingin sa kanya. Nang bigla akong tinapik ni Lucia, sabay sabi na kung ano man daw ang naiisip ko, ay kalimutan ko na. Hindi daw karapat-dapat para sa akin si Boyet. Ito daw ay basagulero at mahilig makipag-away. May mga sinabi pa si Lucia na alam kong hindi naman ginagawa ni Boyet. Kaya sinagot ko na lamang ito ng,
Ano ba pinagsasabi mo, ate? Wala naman ginagawa si Boyet at hindi naman siya nanliligaw sa akin. At kahit ligawan ako niyan, walang pag-asa sa akin yan dahil hindi ko siya type. Sinabi ko pa na nag-aral ako ng medtech at gusto kong pumunta sa ibang bansa at pangarap kong magkaasawa ng mayaman o hindi kaya ay may kayang lalaki at hindi tulad ng pangit na yan. Sabay tawanan naming dalawa ni Lucia. Nagpatuloy ang araw namin sa palengke ng normal. Tulad ng nakagisnan ay maganda ang bintahan at maraming bumili. Maaga din naubos ang aming paninda. Bihira ito mangyari. Kadalasan ay kahit maraming bumibili, pero inaabot pa rin kami ng gabi sa palengke. Kakaiba ang araw na ito. Tila bang maaga nagpuntahan ang mga suki namin. Mga 6:00 ng hapon kami ay naghahanda na magsara ng tindahan. Nang makita ito ng mga katabi namin, ay nagbiro ang mga ito na, "Aba! Iba talaga pag maganda ang nagbabantay. Ubos agad ang paninda." Napangiti na lang ako dahil sanay na ako sa mga biruan sa palengke. May nagbiro pa ng, "Uy, Boyet! Parang ito na ang araw na hinihintay mo." Sabay tawa ng mga ito. Sumagot naman si Boyet ng, "Naku, hindi pwede. Baka ako ang katayin ni Boss Edwin." Sabay tawanan ng mga ito. Ang tinutukoy nilang si Boss Edwin ay ang aking ama. Sumagot naman ako na, "Siguradong katay ang aabutin mo kay tatay. Ayaw pa naman noon sa mga pangit." Sabay tumawa ang lahat ng marinig ito. Nagkamot na lamang na ulo si Boyet. Ako naman ay lumakad na papunta sa tricycle at nagpaalam na rin si Lucia at uuwi na rin ito. Sabay, inabot sa akin ang listahan ng mga paninda na dadalhin mula sa bodega para bukas. Naglakad na ako papunta sa tricycle at doon ko na lamang hihintayin si Boyet. Pagkalipas ng ilang minuto ay dumating na ito at pinaandar na ang tricycle. Habang nagbabiyahe na kami pabalik sa bahay, ay may nadaanan kaming nagtitinda ng inihaw. Nasa gilid lang ito ng kalsada. Agad ko naman tinapik si Boyet at tinuro sa kanya sabay sabi nang dumaan muna tayo at bibili ako. Itinigil naman ito ang tricycle sa tabi ng nagtitinda at inalok ko ito na kumain muna ng isaw at maaga pa naman. Sumama din ito at agad pumili ng kanyang gusto. Habang hinihintay namin maluto ang mga isaw, ay napatanong ako kay Boyet, "Bakit nga pala hindi ka sinama ni Itay?" Sumagot naman ito na, "Hindi naman ito nagsabi kung saan pupunta at alam ko iba ang lakad ng iyong ama at hindi ito kukuha ng karne." Napaisip naman ako at nagtanong kung ano ang nilakad ni Itay. Sabi ni Boyet ay hindi rin niya alam. Nagkibit balikat na lang ako at hindi na nagtanong pa. Habang nagkukwentuhan kami ni Boyet, ay bigla kong naaninag na may isang babaeng nakatayo sa hindi kalayuan. Nakatingin ito sa direksyon namin at matalim ang titig nito. Kinilabutan naman ako at napapikit nang biglang nagsabi si Boyet na, "Uy, andun pala si Ate Lucia, oh." Sabay tinuro nito at kinawayan. Nang bumalik ako ng tingin, ay nakita ko sa Lucia, nakangiti na ito. Ibang-iba sa nakita ko kanina lang. Tila ibang tao ang aking nakita. Lumapit naman ito at binati kami ni Boyet. Inalok naman namin ito ng inihaw. Pero hindi daw siya kumakain ng ganito. Pinabayaan na lang namin ito ni Boyet. At nagpaalam na kami para dumiretso na ng bahay. Ngumiti naman ito at nagsabi ng, "Mag-ingat kayo." Sabay tapik nito sa balikat ko. Dumating kami sa bahay. Pumasok din si Boyet sa bahay at kinamusta ang aking inay kung kaya na ba nito pumunta sa palengke kinabukasan. Sumagot naman ang inay na baka pwedeng kami na lang daw muna ulit ang magbantay at magpapahinga daw muna siya. Sumagot naman ako na walang problema. Makaya naman po namin kami na muna ang bahala sa palengke. Ngumiti naman ito. Sabay nagpasalamat ito kay Boyet. Tumango naman si Boyet at nagpaalam na ito para umuwi. Hinatid ko naman ito sa trangkahan at nagpaalam na rin ito sa akin.
Pagpasok ko ng bahay, ay agad ako naghahanda ng panghapunan. Hindi sa pagmamayabang, pero magaling po ako magluto. Nung matapos ako ay agad kong dinalhan ng pagkain si Mama sa kwarto at doon ay sabay na kami kumain. Pagkatapos namin kumain ay agad ko inayos si Mama at nagligpit na rin ako at naligo para makapagpahinga. Kalagitnaan ng gabi ay bigla ako nagising. Pagmulat ng mga mata ko ay halos hindi ako makakilos sa takot dahil sa aking nakikita. Sa harapan ko ay meron akong nakikitang babae na nakadikit sa kisame. Nakabaliktad ito at nakatingin sa akin. Malaki ang bunganga nito na may maninilaw at matutulis na ngipin. Nakalabas ang mahabang dila nito na may tumutulong laway. Ang mukha nito ay parang hawig sa paniki. Malalaki at mabibilog ang mga mata nito na parang bumabaga at kulay pula ang mga ito. Tuloy lang ito na nakatingin sa akin at galit na galit ito. Maya-maya ay dahan-dahan itong gumapang pababa ng dingding at palapit sa hinihigaan ko. Gumagapang ito papalapit hanggang sa umakyat ito sa aking kama. Pumatong ito sa akin at dahan-dahan na iginapang ang kanyang mga kamay mula sa aking tiyan paakyat hanggang sa aking dibdib at hanggang hinawakan nito ang aking leeg. Umangat ito bigla at nilapit ang kanyang mukha sa akin. Dahil sa takot ay hindi ako makagalaw. Kahit anong pilit ko na sumigaw ay hindi ko magawa. At ang buong katawan ko ay parang nanigas na sa takot. Kahit anong pilit kong pagpumiglas ay nakikita ko na hindi gumagalaw ang aking katawan. Pinipilit ko rin sumigaw pero walang boses na lumalabas. Nakadikit pa rin sa akin ang babae. Nakahawak ito sa aking leeg. Naririnig ko na may binubulong ito habang dahan-dahan na nilalapit ang kanyang bunganga sa taenga ko. Nararamdaman ko ang mainit na hininga nito hanggang sa biglang sumigaw ito ng, "Layuan mo siya!" Sabay sinakal ako ng napakahigpit. Nararamdaman ko na unti-unting dumidilim na ang aking paningin. At dahil hindi ko maigalaw ang kahit anong parte ng aking katawan ay wala na akong nagawa kundi isipin ng aking mama at papa. Nararamdaman ko na lang na tumutulo ang aking luha at tuluyang dumilim ang aking paningin. Nagulat naman ako nang biglang naririnig ko ang isang pamilyar na boses. Tinatawag ako nito at nararamdaman ko na hawak ako nito sa magkabilang balikat. Inuuga ako nito at pilit na pinapamulat. Nang biglang akong napamulat at bahagyang napabangon sabay huminga ng malalim. Naramdaman ko naman na may yumakap sa akin. Pagtingin ko ay nakita ko si Papa. Hawak nito ang aking kamay at si Mama na nakayakap sa akin habang umiiyak. Hindi ko mapaliwanang ang aking nararamdaman. Naghahalo sa isip ko ang takot, gulat, sakit at pagkalungkot. Hindi ako makapagsalita at napayakap na lang din ako sa aking ina. Naramdaman ko naman na humawak ang aking ama sa aking pisngi. Sabay tinanong ako ng, "Okay ka na ba anak? Parang masama ang panaginip mo." Habang umiiyak ako ay pinatahan naman ako ng aking ama. At sinabi naman ng aking ina na, "Isang masamang panaginip lang yun anak. Pero salamat at gumising ka na." Sabay yumakap ulit ito ng mahigpit sa akin. At dahil sa nangyari, ay pinagpahinga na lang ako nila Mama at Papa. Si Papa na ang magbabantay sa palengke. Nilagnat ako at naiwan kami ni Mama sa bahay. Ang kagandahan ay magaling na ang aking ina at siya naman ang mag-aalaga sa akin. Hindi muna ito pupunta sa palengke total, andun naman si Papa. Kinagabihan ng pag-uwi ni Papa sa bahay, nagulat ako at kasama nito si Boyet. May dala itong mga prutas at kimusta ako nito kung ano daw ang aking nararamdaman. Sinabi ko naman sa kanya na okay lang ako. Ito'y simpleng lagnat lang at walang dapat ikabahala. Tumango naman ito at nagsabi na, "Magpagaling ka na." At hindi ako makapagbuhat ng mabibigat na bagay sa palengke pag hindi kita nakikita. Sabay ngiti nito na may kasamang kilig pa.
Agad naman ako nagsabi na, "Sira, ulo ka talaga, pangit. Pasalamat ka may sakit ako. Batukan kita dyan eh." Tumawa naman ito at nagsabi na uuwi na daw siya. Nagpasalamat naman ako sa pagdala niya ng mga prutas at biniro ito na, "Kinuha mo to sa paninda, no?" Tumawa na lang ito at lumabas na ng bahay. Habang kumakain kami ng hapunan, ay bigla ako nakaramdam ng pagkahilo. Hindi ko na naubos ang aking kinakain at nagpaalam na ako na papasok sa kwarto at matutulog. Pinayagan naman ako nila mama. Iniwan ko na lamang sila sa mesa at ako ay agad na humiga sa kama. Maya't maya ay napapikit na ako at nakatulog. Sa kasamaang palad ay nanaginip na naman ako. Ito naman ang babae. Kung ano ang nangyari sa panaginip ko nung nakaraan, ay ganun na ganun ulit ito. Hanggang sa nagising na naman ulit na nakayakap ang aking ina sakin at umiiyak. Dahil dito ay dinala na nila ako sa hospital, pinatingnan nila ako. Ngunit ang lumabas sa resulta ay wala. Sabi ng doktor ay kulang lang daw ako sa tulog at dala lang daw ng sobrang pag-iisip. Sinabi ko naman sa kanila na wala naman akong pinag-iisip at wala akong pinoproblema. Habang pauwi, kinausap ako ng aking ama kung baka daw may problema ako na tinatago at napapaisip ako ng sobra. Kung meron daw problema ay sabihin daw sa kanila ni mama at huwag maglihim. Nagulat naman ako nang biglang nagtanong ito kung buntis daw ako. Lumaki ang aking mata at napasagot ng, "Ano? Paano ako mabubuntis? Wala nga kahit isang nanliligaw sa akin." Tinititigan ako nito ng malalim. Napasimangot naman ako at nagsabi na, "Papa naman parang baliw." Tumawa naman ito nagsabi na, "Biro lang, naniniwala ako sa'yo, syempre." Sumapit ang gabi, kakatapos lang namin kumain at ako ay nasa kwarto na at handa na matulog. Nang ako ay dinadalaw na ng antok at unti-unting napapapikit, ay bigla na lang ako napamulat at napalingon sa bintana. At doon ay nagpakita na naman ang babae. Nakadungaw ito sa bintana ng aking kwarto. Ipinasok nito ang isang kamay niya at pilit akong inaabot. Hindi ito gumagawa ng tunog, pero gumagalaw ito ng napaka-werdo. Buti na lang dahil yung bintana ng kwarto ko ay may grills na bakal at hindi kakasya ang tao. Gumagapang ito ng paikot sa grills ng bintana at nakakaikot ito ng pabaliktad. Yung mga paa niya ay nasa itaas at yung ulo ay nasa ibaba. Literal na nakabaliktad ito habang pilit akong inaabot sa loob. At ito pa ang pinakamatindi. Gising ako nang mangyari ito. Hindi na ito isang panaginip. Ito ay totoong nangyayari na. Sigaw naman ako ng sigaw na umiiyak. Narinig ako ni Papa at agad na pumasok ito sa aking silid. Nakita niya ang nilalang at napamura ito. Agad akong hinila ni Papa palabas ng kwarto at agad naman ako inabot ni Mama. Sumisigaw naman na nagmumura si Papa habang tinuturo ang nilalang sa labas ng bintana. Tumakbo pabalik ng kwarto nila ang aking ama at nakita kung kinuha ang kanyang baril. Sabay tumakbo ito pabalik ng kwarto. Ngunit pagbalik nito ay wala na ang babae. Hindi ginawa ng aking ama ang naririnig natin sa ibang kwento na hahabulin ng aswang sa labas ng bahay. Pagkus inisip ng aking ama na wala siyang laban kung susundan niya ito sa labas kahit may baril pa. Agad naman ako binalikan ng aking ama at tinanong kung may sugat ba ako o nahablot ba ako ng aswang. Sinabi ko naman na wala at hindi ako naabot nito. Napasyahan naman namin na magsama-sama na lang sa isang kwarto at doon ako natulog sa kwarto nila Mama at Papa. Kinabukasan ay hindi na muna nagbukas ng tindahan sa palengke. Pinagliban na muna ang pagtitinda at sa akin na tinuon ang atensyon ng aking mga magulang. Nalaman naman ni Boyet ang nangyari at nagsabi ito na ang kanyang lolo ay isang manggagamot at may alam ito na pangontra sa mga aswang at masamang elemento. Agad naman nakiusap ang aking ama kay Boyet
na humingi ng tulong sa kanyang lolo. Dahil iba na itong nangyayari, hindi na ito kaya ng aking ama. Walang pagdadalawang isip naman na agad pinuntahan ni Boyet ang kanyang lolo. Habang naghihintay kami sa pagdating nila Boyet at ng kanyang lolo, ay sinubukan naman kontakin ng aking ama ang aking kapatid na lalaki. Nagtatrabaho ito sa ibang bayan. Wala pa itong asawa. Hindi pa sila kasal ng kanyang girlfriend ng panahon na ito. Meron na kaming landline ng panahon na to. At ito pa yung pinapaikot ang numero kapag nagdadial. Nakausap naman ng aking ama, ang si kuya, at nagsabi ito na mamayang madaling araw ay magbabiyahe agad ito pa uwi. Lumipas ang ilang oras ay dumating na sila Boyet at ang kanyang lolo. Tawagin na lang natin ang lolo ni Boyet na si Lolo Elmer. Agad itong lumapit sa akin at hinawakan ako sa noo. Huminga ito ng malalim at nagsabi ng, "Abay, may marka ka ng aswang iha." Nagulat naman kaming lahat sa sinabi nito. Agad naman nagtanong ang aking ina na, "Sino naman ang may gawa at bakit ang anak ko ang nilagyan?" Sumagot si Lolo Elmer na, "Malalaman natin yan pagkatapos ng aking ritual na gagawin." Agad naman ito nilapag ang kanyang dalang bag at may kinuha sa loob nito. Kumuha ito ng isang kandila at isang puti na may laman na kung anong hindi ko maintindihan. Pinahiga ako nito at nagsimula na siya sa kanyang ritual na gagawin. Naririnig ko na parang may mga binubulong ito sa ibang lingwahe at wala akong maintindihan. Naramdaman ko rin na may nilagay itong kung anong bagay sa aking noo. At maya't maya pa ay naririnig ko na may kinakausap si Lolo Elmer. Boses ito ng isang babae at pamilyar ang boses na ito. Hindi nagtagal ay naririnig ko na galit na ang pagsasalita ng babae at pinagmumura nito si Lolo Elmer. Matapang naman na sumasagot si Lolo Elmer na, "Kung ayaw mong tanggalin ang nilagay mong marka sa katawan ng batang ito ay puwes! Wala na akong ibang gagawin kundi ang kitilan ka." Matapang naman na sumagot ang babae na, "Subukan mo. Pero ito ang tatandaan mo, tanda. Oras na kitilan mo ako ay sabay kaming mamamatay ng batang ito." Doon ay naging balang lahat sa narinig. Bigla naman ang dalawang isip si Lolo Elmer. At naalala niya na may isang paraan pa para mapatay niya ang babae nang hindi nadadamay ang biktima. At ito ay sa pisikal na paraan. Kapag pinatay ang pisikal na katawan ng babae, ay mapuputol ang koneksyon nito sa kaluluwa ng biktima. At yun lang ang tanging paraan para makaligtas ako, sabi ni Lolo Elmer. Pero kailangan daw matuntun ang pinagtataguan ng gumagawa nito. At yun daw ang pinakamahirap sa lahat. Maliban lang kung kilala ng biktima ang gumagawa nito sa kanya. Agad naman nagtanong sa akin si Lolo Elmer kung meron daw ba akong nakaaway o nakausap na ibang tao. Sinabi ko naman na wala naman ako nakakaaway at ang huling nakausap namin ni Boyet ay si Ate Lucia lang dun sa tindahan ng inihaw. Nagtanong naman si Lolo Elmer kung meron daw bang kakaibang kinikilos itong si Lucia. Naalala ko na, nung unang tingin ko sa kanya nang makita ko ito sa ihawan, ay parang ibang tao ang nakikita ko at galit ito na nakatingin sa akin. Pero parang namalikmata lang siguro ako kasi lumapit ito sa amin nang nakangiti at masaya ang mukha nito nung nakausap namin. Tumango naman si Lolo Elmer at nagtanong, kung wala daw bang ginawang kakaiba sa Lucia sa oras na yon? Bago kayo umalis, hindi ka ba niya hinawakan? Kahit tinapik man lang? Tanong pa nito. At doon ko mismo naalala na tinapik pala ako ni Lucia sa balikat noong kami ay paalis na. At doon ay sumagot din si Boyet na, "Oho nga lo, tinapik ni Lucia si Alma bago kami makaalis." Napatingin si Lolo Elmer sa akin at nagsabi ng, "Ngayon alam na natin kung sino ang pupuntahan." Gumawa ng plano si Lolo Elmer, huwag daw muna kumilos ng agad-agad. May mga hakbang daw na kailangan gawin bago isagawa ang pagpatay.
Kailangan daw muna alamin ang mga kilos ni Lucia, pati ang mga kasama nito sa bahay. At sabi ni Lolo Elmer ay kailangan ay palipasin daw muna ang ilang araw habang ginagawa ang pagmatsyag kay Lucia ay isasabay ang paggagamot sa akin at paglagay ng proteksyon sa paligid ng bahay. Kinahaponan ay dumating ang aking nakakatandang kapatid. Agad naman ito nagmano kina papa at mama. Pinuntahan din agad ako nito at kinamusta. At ang unang bungad nito sa akin ay, "Sino ang ama niyang dinadala mo?" Nagkunot naman ang noo ko sa narinig at sinabi ko na, "Ano ka ba naman kuya? Inaswang na nga ako dito yan pa ang inisip mo?" Sabay hawak ko sa buhok nito na may kunting sabunot. Tumawa naman agad ito at sinabing biro lang. Kung makasabunot ka naman eh. Parehas kasi ang ugali ni kuya at papa. Mahilig magbiro. Kahit minsan ay wala sa tamang oras, nakukuha pa rin magbiro ng mga ito. Sumapit ang hapon at napaalam na sila Boyet at Lolo Elmer. Uuwi na muna sila at bukas na ulit ipagpapatuloy ang paggagamot sa akin. Pagsapit ng gabi habang kumakain kaming lahat, ay biglang nakarinig kami na may bumagsak sa bubong ng bahay. Mabigat ang pagkabagsak nito. Bumalikwas naman sa gulat ang aking ina na halos tumilapon ang plato nito. Agad namang tumayo ang aking kapatid at kumuha ng itak sa kusina. Suminyas ito na huwag kami gagawa ng ingay at dahan-dahan kaming inalalayan papasok ng kwarto. Ayon sa kanya ay isarado daw lahat ng bintana at huwag buksan ang ilaw. Iniwan lang naming bukas ang ilaw sa sala at kusina. Lahat kami ay pumasok sa kwarto at pinakikiramdaman lang ang nilalang sa bubong. Naririnig namin na parang kumakaloskos ito sa gilid ng bahay at tila naghahanap ito ng madadaanan papasok. Medyo maliwanag sa labas dahil sa buwan, pero sa loob ng kwarto ay sobrang dilim. Nakatago lang kami sa isang sulok ng kwarto at nasa pinakamadilim na bahagi kami nakakubli. Parihas kami ni Mama na nasa likuran nila Kuya at Papa. Walang gumagalaw sa amin at walang gumagawa ng kahit anong tunog. Nang biglang dumaan ang nilalang na ito sa labas ng bintana, dahan-dahan ito sa pagkapang patawid sa kabilang bahagi. At dahil sa nakikita namin, ay pinilit pa naming hindi gumawa ng kahit anong tunog na halos tumigil na kami sa paghinga. Sa takot na makita kami nito, naririnig pa namin ang pagsinghot nito na parang may inaamoy sa paligid habang gumagapang. Nasa ganong sitwasyon lang kami buong oras habang naririnig pa namin ang mga yapak ng aswang sa labas ng bahay. Hanggang sa lumipas ang ilang oras at nakatulog na kaming lahat sa aming pinagtataguan. Nagising na lamang kami nang marinig na may tumatawag sa labas ng gate. Agad naman pinuntahan ni Kuya kung sino ito at nakahinga naman ng maluwag nang makita sila Boyet at Lolo Elmer.